bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ahawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, wala madayon ang kasal ni Pulis Marvin kag Aiza, bangod wala makaabot si Aiza. Apang ang mga tawo, nagkalaon na sa balay ni Mrs. Charming, kag naakig ini. Gani ginhambala niya si Lunelo, nga pagkatuon dito si Pulis Marvin. Agod papapalion ng mga tawo, bangod wala madayon ang ila kasal. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay Teresa. Provincial Jail. Hindi ako magpati nga nagpalagyo siya. Kaginbili niyang niya magagamit. Kag napulo kalibo nga kwarta. Taguong ko na yung kwarta nga ini. Hasta matapos ang inquiry. Ano ka inquiry? Ka-estupido sa imo? Nagpalagyo siya sa magpakasal sa imo. San o ang katapusan mo nga pagkakita sa iya? Sinila nga aga, nagsiling siya nga malakat-lakat siya anay. Pagkatapos, mabalik siya agad nga mag-ilis ang bayo niya nga pangkasal. Pero wala na siya nakabalik. Nakita ba na sa isang anak mo nga si Sarah? Wala diri si Sarah. Maging kantuan siya nga amon paryente pagkatapos ang amon niya family reunion. Karon, bayain na ako. Kay madamo pa ako sang olobrahon diri. Usisaong kong malita ni Aiza nga ginbilid. Tanawang ko kung anong unod sini. Ara magyapon sa higad ang malita. Buksan ko eh. Bukas na. Plus mga bayong unod sa balita ngayon eh. Ano ka? Inig isa pagid. Ala. Amugi po ng unod. Aring yawalit. Ari ang napulo kalibo ka pesos. Nga natungtong sa wallet. Kagari man ang piki nga passport. Ibalik kong kwarta. Kagwaong kong passport ngayon eh. Pagitaan ko sang taguan ini. Agod nga hindi makita. Hindi kin man police matters ang natabo. Pero kung gusto mo, Marvin, i-check na to ng airport kag mga pantalan. Nagapati ako nga police matter ni Lunilo. Ginbili niya ang tanang nga pagkabutang. Pati na ang iya napulo kalibo. Nga ginhatag sa iya ni Mrs. Charming. Ara ba lang iya passport?
Wala. Ginpangita ko apang wala ko makita. Kabay pa. Nga di makita ang passport sa gintaguan ko. Ara ng balay. Madulog na ako. Ba? May tao sa balay, ah. Sino ayan nina? Basi si Asya kag nagbalik. Manaog ako sa salakyan. Bukas na ganang ganhaan. Masunod ako. Oh, ba? Kashmir? Hi, Marvin. Um, Nakaabot na ako sa hotel. Sa makahibalo nga kasal mo sa adlaw ini. Nagkari ako para nga mangin bulahan. Apang naglaptaman ang balita nga wala madayon ang kasal. Wala mag-abot ang imo nga nobya. daw hindi magani ako makapati. Hindi ako makapati nga matabuin ni sa akon. Ginatagan siya ni Mrs. Charming sa Napulo Karibo. Apag sa nagligad lang adlaw, antes ang kasal namon kung tani. Ginpahalin siya sa iya trabaho ni Mrs. Charming. Bangod nga nag-Joe na ang iya visa. Nagkato siya sa ako nagud magpangayo sa bulig. Ginpa-forge ko kay Peter ang iya passport. Agod niya makapabilin sa isang madugay diri sa Pilipinas. Makapadugay sa isang 3 pa katuig. Oh, nga aman. Taga-diin siya. Taga-Indonesia. Apang may kasugtanan kami nga magpakasal. Para pagkatapos ng kasal, kag mangin Filipino citizen siya, ma-divorce kami nga doon. Ang kakibot ni Pulis Marvin sang maabdan niya si Kashmir sa balay nga ginaistaran niya. Sa pagpadayon ko pagid. Amo gali. Nga nagpasugot ka sa amo nga kondisyon. Ginplanuhan nga ibaligyang police station nga ini. Kag ako, isaylo ako sa lain nga lugar. Ako magsaka ko nung akong ranggo. Pero kung may asawa na ako, hindi pagbaligyan police station ngayon eh. Pag may asawa na ako. Kag kung may asawa ng isa ka pulis, hindi na siya mahimo pa nga i-transfer sa kundil. Gani magkapabilin ako gyapon sa banwang ini sa Tapon. Ang natabo, nagulat ako sa madugay sa simbahan. Kagabi mo, ang ginapaminsan ako nga kuntani, ikaw na lang ginahulat ko. Apang wala siya magabot. Kagara gihapon ang yadwa kamalita. Kagara man ang Napulo Kalibo nga ginahatag sa iya ni Mrs. Charming. Apang wala nang iya passport. Mahimo ba lang nga matanaw ko liwat ang iya gamaleta? Basi may butang ka nga wala man lang makita. Kag makahatag ini sa imo sang ideya, kunya nga natabo ini. Sige. Katuin lang, atong iya malita sa igan. Ato na si Kashmir. Magabiyang gihapon kami.
Apang tubtubsan mo. Do sa hindi matuod mapatihan, nga bayaan niyang iya mga gamit. Wala ka bala makakita sang iya nga gamit? Ang buot ka silingon. Pulos malahalo na ang iya mga gamit. Mga branded ini. Pareho ba ang blouse niya? Kag amo man ang jacket niya. Malahalo ni na kaayo. Kag hindi na pag-ibilin sang isa ka babae, ang tagsubong sina nga mga gamit. Nagapati ako nga ari pa diri gihapon ang nobya mo, Marvin. Mahimo nga gusto si Asmir. Mahimo nga ari pa diri si Aisa. Isa pa. Ari sa ako ng piki niya nga passport. Kag hindi siya makahalin diri kun wala ini. Kinanglan niya ini. Agod niya, bisan paano mahatagan sa visa. Pero hindi na makita ang passport nga ini. Bago ni paamak ko na ini sa kalayo. Hindi ako maluyag na makita pa ini sa blackmailer nga to. Blackmailer? Apang huo. Amoy na siya. Gin-blackmail niya ako. Kag mahimo gin-blackmail man niya si Mrs. Charming. Agon matagan siya sa kwarta. Sindikato ang babae nga to. Sindikato si Aisa. Kag naisahan niya ako. May ibalita ko sa imo, Marvin. Ano'y na, Lunilo? Kag diin ka magalin, ha? Sa headquarters. Kagusto ka. Police matter ang Aisa nga to. Nga nakasiling kasi na? Ginpadala na namon sa Indonesia ang retrato ni Aisa. Kag nalokate nilang amay ni Aisa. Ang alan siyang iamay, amo si Mr. Tahir. Mhm. May bata siya matuod nga angalan, amo si Aisa. Apang si Aisa nga iaanak, ato sa ilaluyo, kag may bana na ini. Oh. Ginpakita ni Mr. Tahir ang real nga Aisa. Amoy ning picture nga ara sa imo. Lain ang dagway sang iaanak, sang sa picture nga ginpadala sa iya. Kag natandaan niya ang amo nga babaye. Aring iya istorya. Pila ka tuig pa lang ang nagligad. Ang pamilya Tahir at usad to sa isa ka hotel sa syudad sang Indonesia. Gin-celebrate nilang pagkatapos ni Aisa. Nakatapos sa iya pagtuon. Kag nakabaton sang visa sang iya anak para sa paglakat sa iban nga nasyon para sa iya PhD. Sa madason nga lamisa, ara man ang isa ka grupo sa mga Russian. Makilala sila nga mga Russian, mangod sa ila panghambal.
o kun mga Russian mafia. May kaupod sila nga babae nga wala sang iban, kundi inangara sa retrato sa imo. Nakita nila nga mga babae, kag ginakabig nila nga isa ka prostitute o kun isa ka Natasha. Ang Natasha sa Russia, isa ka prostitute. Sang makapauli ng pamilya tahira sa ila, nabukaran nga wala na ang passport ni Aisa sa iyabag. Kagbangon sini, nagpamatod siya nga hindi na lang maglakat, magpamana na lang siya dito. Ang pulis dito sa Indonesia, nagapati nga ang piki nga Aisa, amo ang nagsnatch ang passport. Bangod nakapalagyo siya sa isa ka lalaki nga among nagauyat sa iya. Kagbangod nga nabili niya diri ang iya gamit, nagpati ang mga pulis nga ang piki nga Aisa ginpatay na. Bay, Nabalhag sa tanan nga newspaper dito ang picture nga ara sa imo. Kag nagpangako ang pulis dito, ngatagan kita sang resulta sa ila pagpangusisa, parte kay Asya nga to. ano? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio! Bombo!